Hi Capricorn! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Lagi kong sinasabi, gabay lang to. So, nasa sa'yo pa rin ang desisyon kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. At para sa mga napadaan sa aking channel, Capricorn, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. Ito na rin ang chance ko para magpasalamat sa mga sumusuporta at patuloy na susuporta sa akin channel. Salamat ng marami. Makikisuyo na lang po na wag na lang po nating i-skip ang mga ads dahil malaki po itong tulong sa akin. So Capricorn, ito ang iyong message this week from Universe. Ang iyong overall energy. Ace of Swords. Challenge, Knight of Pentacles. Five of Wands, ang iyong focus, ang iyong blessing, Four of Swords. Next, future energy, the Emperor. Ang iyong outcome, Eight of Cups. Parang aalis ka sa mga taong, Capricorn, nagbibigay ng trouble or ng issue sa buhay mo. Ewan ko, let's see. Kasi Ace of Swords is gusto mo ng communication, clear communication. Or, ito yung time na may mga ikakat kang tao sa buhay mo na it doesn't give you a positive energy. Yung as in wala na, nakaka-drain na. Kasi ang iyong challenge, Knight of Pentacles. Dahil ikaw yung taong napakalumanay, napakagaling makisama, and yet, may mga tao talaga na bigla na lang nagbibigay ng problema. Alam mo yung kahit makisama ka, parang wala pa din. So now, eto na yung linggo, this week, yan yung energy mo, ikakat mo na kung sino yung mga BS sa buhay mo. And then ang focus, kasasabi ko lang, Five of Wands. Ito yung mga tao na sa tingin mo, mahilig lang sa gulo, yung, alam mo yung mga kahit walang kwenta, pinag-aaksaya ng oras. Usapan na walang katuturan, pinipilit gawing debate. Para sa'yo, waste of your time lang yan. So, ang focus mo is tumalikod sa mga ganitong eksena sa buhay mo. Gulo, trouble, na wala namang patutunguhan, or walang silbi para pagbigyan ng energy. And then, ang iyong blessing, Four of Swords. Diyan ka magaling. Ito isa sa mga blessing mo. I-ignore or magba-boundary or mag-keep your distance or magbibigay ka ng boundaries sa mga taong hindi naman sumusuport or sinusuportahan ang mga bagay na dapat sinusuportahan. Like, let's say, yan nga, nasa workplace ka. Sa tingin mo, yung productivity mo, bumababa dahil nga sa mga ganitong tao, nadadamay ka, hinihila ka ng negatibong energy. This time, ang blessing mo is, may kakayanan kang lumayo at mapag-isa kahit wala ang mga taong ito. Ang iyong future energy, the Emperor, dahil alam mo kung paano kontrolin ang sarili mo. Whether may masabi sila o wala, basta ikaw, ang pagtutuunan mo lang ng pansin is yung sarili mo, yung trabaho mo, kung ano yung dapat mong gawin, yun lang. That's it. And then, ang iyong outcome, Eight of Cups. Yes, may tatalikuran ka, may ikakat ka. Baka itong sitwasyon na to, tatalikuran mo dahil nga hindi na healthy makisama pa. Okay, let's clarify. Ano ang mga energy na paparating kay Capricorn this week? Ace of Swords. Ace of Wands, the Justice, and the Hermit. Pinipili mo talaga mag-isa na lang. Mag-isa or manahimik. Para sa'yo, dun ka mas magiginhawaan yung isip mo at yung trabaho mo. Kumbaga sa trabaho, kung kayo ganyan ang ang ginagawa nyo o nagiging
Alam mo yung nagiging eksena sa trabaho, yan kayo eh. Hindi ako yan, so babaguhin ko yung sarili ko. Ihihiwalay ko. Nakikita ko rito is, i-isolate mo yung sarili mo. Kung itong mga to dati mo kasama sa break time, kasama sa mga chikahan. So this time, no, i-isolate mo yung sarili mo. Didistansya ka na. Kaya sabi ko nga, mas pinipili mong mag-cut ng mga BS sa buhay mo this week. So, yeah, binabalance mo na yung sarili mo eh. Na ayaw mo nang pagpasok mo pa lang negative na kaagad yung sasalubong sa'yo. Yung negative vibes, ayaw mo niyan. Maaapektuhan ka. And then, ang iyong challenge, Knight of Pentacles, Nine of Wands, Five of Cups, and the King of Swords. Kasi ikaw yung taong ano lang eh, yung sa'yo trabaho lang. Huwag mo nang haluan kung ang personal na buhay or issue mo sa bahay, huwag mo nang dalhin dito. Kasi para sa'yo, nagkakos yun ng ano eh, nang hinihila ka sa negativity. So, ito, ang challenge mo ngayon is kung paano mo itutuloy-tuloy yan, yung pagiging, ano mo, manhid sa ganitong mga tao. Yung boundaries is, kung kailan mo mapapanatiling ganyan. Na may distansya na between you and these people. Well, kung talagang trabaho lang at nakisama ka naman na ng maayos, okay na siguro yun, Capricorn. Hindi mo naman kailangan i-please ang tao ng habang buhay o hanggat nandiyan ka. Alam mo yung people pleaser na energy mo before, tinatanggal mo na ngayon yan. Kasi parang tingin mo, hindi worth it. And then, ang yung focus, Knight of Pentacles, Eight of Cups, which is yung outcome mo, and the King of Wands. Yeah. Kasi masipag kang tao. Doon ka na lang. Kung sa pakikisama, nagawa mo na, this time, magtatrabaho ka na lang. Aalisan mo na yung mga ganyang, hindi ko sinabing aalisan, pero iibahin mo na yung pakikisama mo. Mahalata man nila, wala kang pakialam. Mag-isa ka man, kumain, mag-isa, mag-solo, confident ka pa rin. It's okay. Parang hindi ka na tinatablan. Kasi nadidrain ka lang eh. Mas maganda yung ganun. Tuloy lang kung saan yun sa tingin mo is kumakalma ka. Hindi ka natidrain yung utak mo. Ang iyong blessing, Four of Swords. Kaya nga sabi ko sa'yo eh, isa yan sa ano mo, blessing mo, yung kaya mo mag-isa. The Judgment card, the Emperor, which is here in the near future, and the Ten of Wands. Kasi, pagod ka, alam mo yung pagod ka na nga sa trabaho, magkakaroon pa ng issue ng iba. So, kung ikaw may problema ka sa bahay, hindi mo yan dinadala sa trabaho mo. Dahil alam mo na mas lalo ka mapapagod. Pati plano mo, mawawala. Diba? Kung ano yung mga ginagawa mo, masisiraan ka ng diskarte. So, yun na lang ang iniisip mo. Magkakaroon ka ng ano eh, yung biglang aha moment na hindi na tayo bata. Tumatanda na tayo, maging mature na lang tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. Kung may problema sa ibang bagay, huwag mo nang dalhin sa trabaho. Kung may mga tao na may issue sa kanya-kanyang buhay, huwag nyo nang pag-usapan dahil hindi nyo naman yung buhay. At yun sa tingin mo ang nangyayari dito kung sa mga tao nakapaligid sa'yo. So ngayon, alam mo na kung paano mo sila papakisamahan at kung paano mo sila tatalikuran sa mga ganyang sistema or mga ganyang gawain nila. And then the Emperor, Knight of Wands, Ace of Swords, and the Queen of Wands. Sabi ko na eh, Ace of Swords, nakita mo yan kanina, kakat mo na yung mga BS, mga tao. Yan, kakat mo na in the future. At confident kang gawin yan. Kasi para sa'yo, nabigay mo na lahat ng pakikisama. Kung dati, happy-happy kayo,
nag-uusap kayo tungkol sa ibang tao, sa ibang bagay na hindi naman related sa mas importanteng pagtuunan ng pansin, then na-realize mo na hindi na nakakatulong sa paglago. Hindi lang sa trabaho pati sa iyong self-growth. So yun ang na-realize mo rito. Na para sa iyo, ang buhay ng tao ay dapat siniseryoso. At maging loyal ka kung sino yung mga taong loyal sa'yo. Kasi dati ang nakikita ko is, hindi ka judgmental na tao. Kung may nakikita kang mali, hindi mo agad hinuhusgahan. Pero dahil sa pakikisama, kung ano yung mga sinasabi nila, umuoo ka. Pero deep inside, noon pa, alanganin ka na dapat pa bang pakisamahan yung mga to kasi hindi sila magandang impluensya sa'yo. Pero this time, no. Alam mo na kung ano gagawin mo kasi para sa'yo hindi ka ganun Iba ka sa kanila. At ang focus mo kung ano lang yung trabaho o kung ano lang dapat. Whether sa kapitbahay mo tong mga to or sa workplace mo, papakita mo na isa kang dissenting tao, hindi ka agad ng husga, at kung ano yung importanteng bagay, yun na lang yung pagtutuunan mo. And then, 8 of Cups, ang iyong outcome. 2 of Coins, and the Page of Swords. Focus ka. Sa trabaho, kahit mapagod ka, yes, may mga sumasagabal dahil itong mga taong to nasa paligid mo pa rin Pero, hindi mo pa rin hahayaan na ma-distract ka. At maging busy sa ibang bagay na, yun nga, yung mas healthy sa paningin mo o sa sarili mo, literally physical. Kasi di ba pag napapaligiran ka ng mga taong toxic, minsan kahit ayaw mo, parang nadadamay ka. So kung ayaw mo madamay ka, i-focus mo yung mga bagay na makabuluhan. Makabuluhan means meron kang aral na matututunan, meron kang mahita kung saan ka napapagod, at merong magandang sabihin natin magandang nangyayari sa buhay mo. Hindi yung sa mga taong nangda-down ng iba or nasanay na sa mga alam mo yung mga kaugalian na tinatawag nilang parang mga marites, yung mga pakiilamero sa buhay. Ayaw mo niyan. Lalayo ka sa ganyan. Magpo-focus ka na lang dun sa alam mong may silbi. Yun na lang. Ayoko nang pahabain pa. Kasi ikaw yung taong pagdating sa ganung pag-iisip, mas professional. Yun na lang. Mas professional ang isip mo kumpara sa mga taong ito. Okay. Ang iyong last message from universe. Deservingness. You are loved. You are beloved child of God like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust God and the angels can see how amazing you are. See? Isa kang mabuting tao. So, kung nakikita mong sila hindi ganun kabuti ng katulad mo, it's time for you to let them go. Kasi ang deserve mong tao o nakapaligid sa'yo is kaparehas ng energy mo, which is mabuting tao sa kapwa, malawak ang pag-iisip, hindi nagja-judge, at kung ano lang yung importante at tamang bagay, doon ka na lang. So, Capricorn, ito ang yung reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!